Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap." Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Viva Pid Señor! Mga kapananampalataya, ipinagdiriwang natin ngayon sa Pilipinas ang kapistahan ng Santo Niño o ang Batang si Jesus. Dapat sana ay nasa ikalawang linggo na tayo ng karaniwang panahon, subalit ang Pilipinas ay pinayagan ng Vatican na magkaroon tayo ng espesyal na pagdiriwang na Santo Niño dahil sa hatid nitong kahalagahan sa ating kultura, kasaysayan at pagyabong ng Kristyanismo sa bansa. Ang orihinal na imahe ay matatagpuan sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu. Ito yung ibinigay nila Magellan kina Raho Mabon noong siya at ang kanyang mga katribo ay nagpahayag o nagpabinyag at tinanggap ang pagiging Kristiyano. Kung kaya ang pagdiriwang ng Santo Niño ay mahalaga hindi lang sa ating buhay pananampalataya, ito ay maging sa ating kultura at kasaysayan. Ang pagdiriwang natin ngayon ay nagpapakita na kung sino nga ba ang itinuturing na dakila sa mata ng Diyos. Ang tugon ni Jesus ay ang pagiging dakila ay katulad ng isang bata. Ang tinuro na ito ni Jesus ay hindi literal na tumutukoy sa isang maliit na bata, kundi sa katangian na meron ng isang bata. Una na nga rito ay ang pagiging mababa ang loob o pagkakaroon ng humility. Karamihan sa mga bata ay mababa ang kalooban o mababa ang loob, masunurin at nakikinig sa mga magulang. Ang pangalawang katangian ng isang bata ay ang kakayahan na pasayahin ang kanyang mga kapwa, lalo na ang mga kapwa bata nila. Lahat ay gagawin, lahat ay ibibigay upang maging kaibigan niya ang lahat. Sa pagdiriwang natin ngayon, tinatawagan tayong magkaroon ng kababaang loob at maging mapagbigay sa ating mga kapwa, upang tayo ay maging kalugod-lugod at magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo po kami na matutong makinig at sumunod sa inyong mga aral at kagustuhan, at bigyan mo po kami ng kababaan ng loob at pagiging mapagbigay sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.